dito sa garden ni Sir Arnold. Yan. Hi, sir. Hello po. Maganda food source nila. Paikot po siya ng mga fruit berry trees, mga native trees ng Philippines. May coconut. Ano sir? Merong katmon. Yes. Merong ano ba? Langka. Lahat po ng mga may dagta. Katulad ng ugog, kamyas. Yung mga pangkaraniwan po na mga ginagamit sa kusina ng ating mga ninuno. Lalo na po ang kalamansi. Ayan. Ito po ang ating community model garden. Nasa tabing bahay lang po ang ating mga alagang stainless bees. At ito po ang ating stainless bee farm technician, si Best Friend Honeybee Farm sa Los Santos. Ayan. Ito po ang honey pot. Maraming honey. Ayan. Sir Arnold, kumusta po? Kumusta po ang naging experience niyo dito mula na mag-alaga kayo ng duguyog sa inyong garden? Ano po ang mga kakaiba na pangyayari? Nagbunga po ba ang mga ano niyo? Prutas. Ayan, nagbubunga. Tsaka parang masiglang ano, mga fruit bearing trees. Ayan. Okay. Sige po. Nag-start po sina ma'am sa 3 stainless beehive. Ngayon po ay 8 pieces na. Times 2 ng times 2 po yan. Every 3 to 4 months. Okay. Nag-harvest po ng honey. Ito yung mga beehive box. Hello ma'am, magandang araw po. Ano pong pangalan ng farm niyo ma'am? Nurse Bee Farm. Okay, at ma'am, matanong lang po, ilang stainless bee colony po ang inyong sinimulan? 3. Okay, at ma'am, ilan na po siya ngayon? 8 na. Wow! Okay, at kumbaga po ay nag-multiply na yung Ilang inyong buwan na nga tayo sa loob ng 6 na buwan. 6 months. 6 months. 6 months. Okay. Kasi ang purpose ko naman, paramihin ko muna bago ko i-manufacture yung ibang mga magiging products niya. Ma'am, matanong lang po, naging 8 stainless beehive colonies na po ang inyong alaga ngayon. Magkano bang ginagastos niyo sa araw-araw sa kanila? Wala naman. Yes. Ang kapital ko lang ay yung binili ko yung bawat colony. Opo, saka ito pong... At saka yung bahay niya, yung beehive. Okay. Ma'am, ano pong advantage kapag may alagang stainless bee colony sa garden? Nasa tabing bahay niyo pati, ma'am, yung mga halaman ko, maraming bunga. Kasi yung nakaraan yung kamatis, halos maraming bunga yan dyan. Hindi ko naman sila ini-spray. Yung kamatis, lahat ng sanga may bunga. Wow! Oo, kaya yun lang, nagtataka ako. Siguro yung kamatis ko ay iba. Hindi siya nahihinog ng lumalambot. Ang ano. Natural siya. Natural, Nahihinog siya na fresh nahihinog pa. Oo, Saka matigas malutong. pa rin. Malutong pa rin. Ayan. At ma'am, isa pa pong katanungan, ma'am. Ano pong plano nyo sa mga susunod na mga panahon? Pag dumami na ang inyong production. Kailangan ko na ng kumita. Yeah. Kailangan ko ng kumita. Mag-manufacture na ng mga... May mga suki ka na po, ma'am, sa honey. Meron akong may pa-order ako. Sabi ko nga, pag-harvest na lang po yung simbahan at saka yung mga kaibigan ng anak ko. Tapos meron akong plano na dating sa Manila,
tagapa-pre-taste ko sa mga kaguro ko dati. Ay, Kasi masarap kausap yan. ko na sila mga seniors na yun para makita nila. Opo, yan ang Nag-send pinaka-expensive nga na ako ng honey. video sa kanila. Pero sabi niya, bakit hanggang ngayon? Hindi pa ako nag-harvest. Kung Opo. nag-harvest na ako. Oh, kasi mamay panahon lang talaga tayo sa harvest. Pero mas maganda ma'am, yung inyo pong mga suki sa honey, matuto din. Kailangan Mag-alaga ng ay stainless siguro steel. mga next na pag-split, magkakaroon na ako ng mga mag-aakit na ako ng mga tao na pwedeng makakita niyo at ma-share ko kung ano ba yung kahalagahan sa atin ng mga bee. Tsaka isa pa At ma'am, saka yung honey niya, anong maibibigay sa atin. mas maganda po na nagkakaroon ng technology sharing sa ating mga kapwa mga Pilipino. At okay ma'am, thank you very much po. At patingin na ma'am ng ating Marine Bottle Tourism Group. Soon, ongoing po, gumagawa kami ng ipipicture nating book ng Stainless Bee Garden ni Ma'am sa Arnors Bee Farm, ni Ma'am Melindy Asis. Abangan po nyo. Thank you very much. God bless. Hi Ma'am. Thank you po. Bye.